Pilipinas, ang oras, alas 4:13 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Kasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Carpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma at Trace Bayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Narito po ang ating mga headlines ngayong araw ng Huwebes, araw ng kagitingan. Ano nga bang magiting nakagagawa na ginawa natin? Anong kagitingan ang naiambag natin sa lipunan? Sir, ikaw po, Sir Romel. Ako? Hindi, ako bilang isang masugid na taxpayer sa tingin ko. Yan ang tama. Malaking bagay na yun para ikaw ay sabihing magiting. Lahat tayo, lahat ng mga nagbabayad ng buwis. Yes. Para sa akin, magiting na gawain yan. Okay, at narito na ang ating mga headlines ngayong araw na ito, Abril 9. Bawas presyo. Sa nako, itong magandang kagitingan talaga na nangyari sa ating buhay. Bawas presyo sa produktong petrolyo namumuro sa susunod na linggo. Halaga ng langis sa world market, bumaba na. Pero usog. Sana matuloy. Posibleng sabwatan naman ng oil companies sa pagtatakda ng price increase, pinaiimbestigahan sa Kamara. Pinagmula ng fake news tungkol sa issue ng kalusugan ni Pangulong BBM, inaalam na ng PCO. Pangulong Marcos dumalo sa seremonya ng paggunita sa Araw ng Kagitingan sa probinsya ng Bataan. NBI Director Matibag tutugon sa sabina ng House Committee on Justice at dadalo sa impeachment hearing sa Abril 14. Tropical depression sa labas ng PAR, posibleng maging super typhoon. Heat index sa 19 na lugar, napipintong pumalo sa dangerous level. Hindi pa pala. Ang init-init na. Kabilang ba tayo ron? Sa Metro Manila? Kabilang ba? Feeling ko matutusta na ako. Ang heat index almost sa 38 dito sa Metro Manila. So hindi pa tayo naka-dangerous level? Hindi pa 40. Pero ano na yun? Ramdam critical level na yun. Oo. Feeling ko nasa pugon tayo lately. Tensyon o may-ari at driver ng SUV na nag-counterflow at gumamit pa ng blinkers, pinagpapaliwanag ng LTO. Tensyon sumiklab sa Quezon City, mga bahay na nasunog, pinademolish, mga apektadong residente, umalma. RH Break Time! Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Good news! Magandang balita! Mga motorista, mga kababayan. Yes, at sana sunod-sunod tuloy-tuloy na. Namumuro ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 3 araw na trading sa world market, sa pagtaya ng mean of Platts Singapore, posible ang hanggang 7 pisong rollback sa kada litro ng diesel at 3 piso naman sa kada litro ng gasolina, habang 5 piso naman po sa kada litro ng kerosene. Pero posible pang magbago yan. Kung magbabago, sana naman mas mataas. Mas mataas yung rollback. Yes. Ayan. Magbago yan sa 2 araw pang trading days sa world market. Resulta umano ito ng napagkasundo ang ceasefire deal ng Estados Unidos at ng Iran. Samantala sa global oil prices, bumaba rin ang presyuhan kung saan bumaba ng 15% o $92 kada bariles ang global benchmark oil price. Sa mataas o mas mataas pa rin kung ikukumpara sa $70 per barrel na presyo noong bago mag-Pebrero 28 nang sumiklab ang US-Israel-Iran war. Pinaiimbestigahan sa Kongreso ang posibleng sabwatan ng oil companies sa pagtatakda ng lingguang pagtaas sa halaga ng kanilang produkto.
Ang kahilingan ay pinabot din ni House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo sa Energy Regulatory at Philippine Competition Commission. Ginawa ng mambabatas ng hakbang matapos sumapila si Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development sa dalawang ahensya na gamitin ang kanilang kapangyarihan na masiguro na patas ang pinapataw na fuel price adjustment. Ayon sa kinatawan ng ikalawang distrito ng Marikina, mahalaga na malaman kung may kapangyarihan ng ERC at PCC na pigilan ang posibleng sabwatan ng oil companies upang mapawi ang hinala ng publiko. Samantala, umabot na sa 15 mga kasong isinampa ng Philippine National Police o PNP kaugnay ng hoarding at profiteering ng langis sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa naturang bilang, 5 ang mula sa Eastern Visayas, 4 sa Bicol Region, 3 sa National Capital Region, 2 sa Central Luzon at 1 sa Davao Region. Kabuo ang 34 na individual naman ang kinasuhan kaugnay ng mga nasabing paglabag. Sa pinakahuling monitoring ng PNP, umaabot sa 373 na gasolinahan ang pansamantalang nagsara dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Hindi pa nakikita ng Department of Energy na mauuwi sa fuel rationing o pagrarasyon ng petrolyo ang global oil crisis. Naniniwala si Energy Secretary Sharon Garin na hindi pa ito kailangan dahil ginagawa ng gobyerno ang lahat para masigurong may sapat na supply ng langis. Ayon kay Garin, sa kabila ng limitasyon sa batas at mandatong ipinagkaloob ng Kongreso sa DOE, pinaigting nila ang hoarding policy at may guidelines na silang in-issue para sa mga oil companies. Patuloy rin anya ang ahensya sa pakikipag-ugnayan sa Diplomatic Corps para sa posibleng bagong suppliers ng petrolyo sa Pilipinas. Ngayong linggo, darating sa bansa ang 700,000 bariles ng petrolyong binili ng gobyerno sa Malaysia. Sa iba pang balita, napilitan ng tumigil sa pagpapalaot ang mahigit 50% ng mga mangingisda sa municipal level dahil sa serye ng mega oil price hikes. Gaya sa Rosario, Cavite, na ayon sa pamalakaya ay nasa 3,000 fisherfolk na lamang ang nakakalaot mula sa 5,000 rehistradong mangingisda doon. Karamihan sa kanila ay humanap na ng ibang trabaho gaya ng pangungonstruksyon dahil sa malaking pagkalugi. Pumalo na sa mahigit 1,240 piso ang 10 litro ng diesel na ginagamit ng maliliit na mamamalakaya sa bawat pagpapalaot na dati ay nasa 560 piso lamang, na doble na. Kaya medyo mabigat na. Tama. Oo, mahirap nang mamuhunan. Lugi pa. Yes. Lugi pa pagka ikaw ay pumalaot tapos Yes. katiting lang lalo yung mahuhuli mo. Ay naku, pagod lang. Alam mo, minsan nalulungkot ako kapag talaga. tinatanong natin yung mga mangingisda. Ano po paborito yung isda? Hindi nila masagot kasi hindi daw nila natitikman yung Naku kanilang naman, huli. ano? Kasi imbis na Nakakalungkot. kakainin nila, ibebenta na lang. Diyos Diba? ko, Marios at Kaya, nakakalungkot. yes, kung makakapagpaabot tayo ng tulong sa ating mga kapwa, di ba? Ng mga nangangailangan. At sana naman yung mga pinag-aabutan ng tulong, wag naman umabuso Kaya, sa nagbibigay ng tulong. walang pinagkaiba doon sa mga magsasaka. Yes. Di ba? Sako-sako yung kanilang Ani. ani. Wala namang bumibili. Hindi Tapos, maibenta, hindi maibiyahe. May pang mga pagkakataon na sila mismo walang bigas sa bahay. Oo. Hindi Correct, ba? tama. Nakakalungkot Tama. talaga. Nakakalungkot na sitwasyon. Mm-mm. Nagsasagawa naman ng cross-matching ang Philippine National Police sa posibleng ugnayan ng mga illegal na operasyon ng langis sa Navotas at Laguna. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sinisilip na kung iisa lang ang pinagkukunan ng recycled oil at kung may connection ng mga ito sa organized oil pilferage groups. Git ni Nartates, magiging agresibo ang PNP sa pag-iimbestiga para matukoy ang mga nasa likod ng aktibidad. Bago gunitang siyam na individual ang naaresto ng Highway Patrol Group habang 65,000 litro ng diesel na nagkakalaga ng 9.75 million pesos ang nakumpiska sa isang raid sa Navotas Fishport Complex. Sabi sa Camp Crame ni PNP spokesperson General Randolph Tuaño, inalam na ng pulisya kung sino ang may-ari ng naturang shipment.
today sa Marina para alamin yung pinaka-may-ari registered owner na nasa vessel at sa DOE para naman sa documentations. Bukod po sa pagpapayo ng PD 8065 ng illegal trading petroleum products, ang kung ito ay papasok din sa paglabag sa batas ng pambansa bilang 33, yung tinatawag natin na Samantala, pinatitiyak ni Senator Raffy Tulfo sa Department of Labor and Employment o DOLE na maayos ang implementasyon ng programa nitong tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD. Ito ay kasunod ng deklarasyon ng pamahalaan ng National Energy Emergency at naglabas ng ahensya ng 1.2 bilyong pisong pondo para rito. Ayon kay Tulfo, dapat ay sistematiko ang paraan ng bigayan ng tupad sa tamang oras at tiyakin na ito ay mapupunta sa mga nararapat na benepisyaryo. Dapat din umanong bantayan ito upang hindi pagkakitaan ng ilang mga tiwaling barangay officials. Samantala, masihigpitan pa ng Philippine National Police ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin para matiyak na hindi tataas ang halaga nito hanggang sa katapusan ng buwan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nila hayaan ang profiteering at price manipulation sa panahon ng krisis. Dagdag pa ng general, patuloy silang aalalay sa Department of Trade and Industry para protektahan ang karapatan ng mga mamimili o consumer. Samantala, una na nagpatupad ng price freeze ang BPI sa 205 produkto katulad ng canned goods, tinapay, inuming tubig, kandila at mga sabon. Magpaalala naman si Secretary Cristina Roque ng BPI na maaaring maharap sa paglabag ng Price Act of 1992 ang sinumang iligal na magtataas sa presyo ng kanilang mga paninda. Pero talaga ba na walang naging pagtaas? Parang meron eh. Sus Mario Joseph. Yung mga karne, bahagyang nagtaasan. Meron eh. Siguro mas mainam na Umikot sila. Para malaman nila yung sitwasyon sa ground. Which reminds me, alam mo, in fairness sa Marikina Public Market, alam nila kung saan ako namimili. Laging may naikot na taga-munisipyo, taga-city hall. So, namomonitor kung merong nang-aabuso, mapanamantala. Nagpapataw ng mataas na halaga. Yes, oo. Kaya kapag nakikita ko, baka naman paglabas confident ako na mamili. Bakit paglabas? Baka paglabas, iba na yung presyo. So far hindi pa ako nadurugas. Very good. Nadurugas. Kaya love ko yung mga taga-Marikina Public Market. Sa isang banda, alam mo, Miss Thea, hindi naman sa kinukonsinti natin yung mga nagtataas. Minsan hindi mo rin sila masisi. Kasi kukunin lang yung produkto sa mas mataas na halaga din. Totoo naman. Oo. Pero so kasi wala silang ibang choice. Kaso hindi natin yan ma-confirm. Yan, isa pa. Oo. Kasi ako bilang mamimili ko, consumer, okay lang naman sa akin, kahit papano. Kumbaga may buffer pa ako sa pagbabudget eh. Kaya nga tayo nakikipagtawaran pagka bumibili, di ba? Kaya kung bibigyan mo ako ng tawad, edi salamat. Kaya kung hindi, edi ako yung mag-a-adjust ng bibiling ko. Imbis na 1 kilo, kung ano yung kasya doon sa budget ko, yun ang mag-a-adjust. At kung talagang hindi talagang mapipigilan ang pagtaas ng presyo, huwag naman yung sobra. Oo. Wag naman yung sobra. Wag naman abusado. Sabi nga natin, wag tayong maging oportunista sa ganitong mga kalagayan. Ay lahat naman tayo nangangailangan. Yes, diba? nangangailangan taapektuhan. Tama. Ay, sabi nga moderate the greed. Oo. Pagka yumaman ako, hindi nyo pa rin mararamdaman. Kuripot pa rin. Seriously. Yes. Pagka dumating naman sa punto na nagbalik sa normal ang sitwasyon. Oo naman. Hindi ba? Everybody happy ulit. Yes, at mararamdaman natin na little by little, bumaba na rin ang presyo. Oo. Pero sa ngayon, strictly, sana, walang magsamantala. Ayan. Pero sana talaga matupad yung yung paggalaw, pababa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasi pag bumaba, lahat yan, bababa. Damay-damay yan. Sabi nga, domino effect eh. Yes. Kaso nakakalungkot naman yung pahayag ng Bakit? ng Department of Energy eh. Ayan. Alam mo, minsan hindi sabi ko nila, kung pampalakas sila ng loob, kaya nga nakakapanghina eh. Di ba ang sabi kahit daw bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilyan, hindi agad-agad mararamdaman. Kapag taas, nararamdaman agad. Kapag pababa, bakit ayaw yung ba't yung pinagdadamot? Sana naman, iwasan natin yung mga ganong statement kasi nakakababa ng moral eh. Nakabanyekes na ako Yes. Kasi naapekto na talaga ako. Imagine, pagbaybay ko pa lang dito
wala ka na nga magawa sa produktong petrolyo. Kasi nagkakaroon pa ng pagsikip ng daloy ng trapiko. So, di ba't nasasayang ang ating mga crudo, ang ating mga fuels? Double whammy, di ba? Masakit sa heart. Tapos ang init pa ng panahon. Ang laki naman ng font. Galit na sa atin si Het. Commercial na po. Saglit lang. Nagdidiskusyon pa sa gastusin. Ayaw na daw niya ng topic natin kasi apektado na ang kanyang Masakit na ba bulsa. sa tenga, Het? Ayan, sige. Babalikan pa natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balitang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging super typhoon. At ito, naku, para magkaiba, no? Super typhoon, pero ang heat index sa 19 na lugar, napipintong pumalo sa dangerous level. Grabe. Ang dami nangyayari Kaya nga. sa ating bansa. Biruin Tapos mo, magkakaiba. may bagyo sa panahon ng tag-init. Oh, 'di ba? Ay, nako, kaya iba yung pag-iingat. Anyway, ilan po munang paalala mula sa ating mga kaibigang advertisers. Pilipinas, ang oras 29 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. News desk ng Presidential Communications Office ang biglang pagdami ng disinformation sa social media, particular tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, maging ang traditional media outlets ay hindi nakaligtas sa pambibiktima ng mga trolls. Kahina-hinala umano ang timing ng pagdami ng kasinungalingan na anya'y mistulang desperadong kilos. Kaya naman, nilinaw o malinaw umano ang motibo na manggulo at pabagsakin ng gobyerno. Pero iginiit ng kalihim na hindi magpapaapekto ang presidente sa mga ingay dahil nakatutok ito sa pagresolba sa energy emergency at pagbibigay ng tulong sa pamilyang Pilipino. Babala na opisyal, tutukuyin nila ang mga salarin at pananagutin sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Good luck sa kanya. Ito naman na maikling tugon ni Vice President Sara Duterte manghinga ng reaksyon kaugnay ng mga kumakalat na usap-usapan sa social media tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi naman na idinitalya ni BP Sara ang kanyang naging pahayag ginawa sa sidelines ng paggunita sa ika-84 na araw ng kitingan sa Veterans Memorial Monument sa Davao City. Una nang nilinaw ng Pangulo sa publiko na siya ay nasa mabuting pangatawan at huwag basta-basta maniwala sa mga nakikita sa social media. Sa panayam kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi ng Pangulo na bumalik na siya sa kanyang regular routine nitong huling 3 buwan at patuloy ang pag-aalaga sa kanyang kalusugan upang masigurong lagi siyang handa sa trabaho. Kaugnay ng balitang yan, papasukin natin ang report mula sa Malacanang. Sinumbatan si Vice President Sara Duterte sa umanay paninira sa administrasyon imbis na tumulong sa pagtugon sa epekto ng krisis. I-detalye mo balitang yan. RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Miss Thea Romel Dinuel tahalang palasyo si Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na dapat tanungin ang Pangulo kung anong ginagawa nito para tulungan ang mga kababayang apektado ng krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang problema kay VP Sara ay wala itong alam sa mga programa, kautusan at mga ginagawa ng pamahalaan. Sinumbatan din ni Castro ang Vice Presidente na anya ay parte ng gobyerno pero walang alam na solusyon sa mga kasalukuyang issue. Binigyang diin ng Palace official na hindi nakatutulong ang mga paninira sa panahon ng krisis. Ang kailangan anya ngayon ay magtrabaho ang mga opisyal at magtulungan ng lahat para mapagaan ang pasanin ng taong bayan. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Senador Erwin Tulfo magbigay pugay sa mga residente ng Pag-asa Island sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ngayong araw. RH number 28, Paring Raymond Paas. Paring Raymond. Paring Roman, nararapat lamang na ipaglaban ang Kalayaan Island Group Palawan. Ito ang binigyan din ni Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations ng kanyang pangunahan. Ang paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Pag-asa Island sa Kalayaan. Nagbigay pugay ito sa mahigit na 100 pamilya na naninirahan sa isla, kasamang mga tawa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at ng local government unit ng Kalayaan Island Group. Sa kanyang pananalita, saludo si Tulfo sa lahat ng mga residente at mga tawa ng gobyerno sa lugar dahil sila ang nagsasabuhay sa bahagi ng ating pambansang awit na sa manlulupig di ka pasisiil habang ang isla ay pinalilibutan ng mga barko ng China.
Ito ang dahilan kung bakit kailangan suportahan ng mga residente dito. Nangako si Senador Erwin kay Mayor Baltasar Alindogan na sisikapin niyang mapondohan ang pagpapagawa sa Municipal Hall at Health Center sa lugar. Magtatayo ng mga recreational facilities at susuportahan sila ng livelihood program sa pamagitan ng DSWD. Para sa transportasyon ay uupa ang kanyang opisina ng isang lancha na luluwas isang beses kada buwan mula sa mainland Palawan upang may masakyan ng libre ang mga residente ng Pag-asa Island. Sabi ni Tulfo, hindi kailanman i-give up ang Kalayaan Island Group. Maliban kay Mayor Alindogan ay nakasama niyang dumalaw sa isla sina Admiral Ronnie Hill Gavan ng Philippine Coast Guard at Commodore Charles Merrick Villanueva ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na naging kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa hearing ng Commission appointed noong February 4 nang sabihin niyang i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group. Ito si RH28, Raymond Depas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat la kay Raymond. Samantala, Manila LGU magbibigay ng 25,000 pesos na tulong sa mga lokal na panaderya. I-detail mo balita yan, RH29. Boy Gonzales, Boy G. Nag-alok si Mayor Isko Moreno Dumagoso ng 25,000 pisong subsidy sa bawat community bakery sa Maynila kapalit ng pagpanatili ng presyo ng mga pangunahing tinapay sa loob ng 30 araw. Sa pulong sa bulwagang bayan ng Manila City Hall, ngayong araw hinikayat ng alkalde ang mga lokal na panadero na huwag taas ng presyo ng mga pangkaraniwang pagkain tulad ng pandesal, monay, pandilimon at Spanish bread sa gitna ng tumataas na gastos sa produksyon. Ayon kay Dumagoso, aabot sa humigit kumulang sa 2,165 ang kabuang gastos sa paggawa kada sako ng harina, kung saan 69% ito ay napupunta sa harina at yeast. Sa pamamagitan ng subsidiya, layo ng lusod na matulungan ang mga panaderya na masalo ang pagtaas ng presyo ng mga sangkap nang hindi ipinapasa sa mga mamimili. Binigyan din ng alkalde na ang tinapay, lalo na ang pandesal, ay mahalagang bahagi ng almusal ng pamilyang Pilipino, anuman ang estado sa buhay. Samantala, pinuri naman ni Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, ang inisyatiba ng lungsod at sinabing malaking tulong ito upang makagaan sa gastusin ng maliliit na panaderya sa komunidad. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanselado ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa controversial na flood control scandal sa darating na April 14. Ay kay Senate President Pro Tempore at Chairman ng naturang komite na si Senador Pampilo Ping Lacson, ang kanselasyon ay dahil hindi pa nakakapagsumite ng kanyang sinumpang salaysay si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Maliban pa ito sa kawalan pa rin ng sapat na bilang ng pirma sa kanyang ipinalabas na SBC Partial Committee Report tungkol sa mga maanumalyang flood control project. Sabi ni Lacson, maaari niyang ikonsidera ang muling pagpapatawag ng pagdinig kung makapagsusumiti na si Singson ng kahit kopya ng kanyang draft affidavit at kung may 5 pang miyembro ng panel ang lalagda sa Partial Committee Report upang maipresenta ito sa plenaryo. Samantala, dadalo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment hearing ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte sa Abril 14. Sabi sa DZRH News ni Matibag, handa niyang isumite sa House Committee on Justice ang lahat ng hinihingi nitong dokumento. Partikular ang tungkol sa investigasyon ng Bureau sa umano'y pagbabanta ni Duterte laban kina Pangulong BBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, tutugon siya sa sabina ng House panel na pinagsusumiti rin siya ng certified copies ng kanilang investigation records. Matatanda ang pinakakasuhan ng NBI sa Department of Justice ng grave threats at inciting to sedition ng pangalawang Pangulo noong Pebrero ng nagdaang taon. Nagugat ito sa isang live social media broadcast kung saan hayagang sinabi ni Vice President Sara ang pagbabanta umano laban kina Pangulong Marcos.
Nakiisa din si Vice President Sara Duterte sa pagunita sa ika-84 na araw ng kagitingan sa Veterans Memorial Monument sa Davao City. Pinangunahan ng pangalawang Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak bilang simbolo ng respeto at pasasalamat sa mga bayaning magsakripisyo ng kanilang buhay. Dumali din sa pagtitipon ng ilang veterano, uniform personnel at iba pang kinatawan ng sektor. Samantala sa video message ni BP Duterte, iginit nitong ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa matibay na paninindigan na protektahan ang soberenya. Kagaya ng ating mga bayani sa Bataan, huwag tayong sumuko. Harapin natin ang mga hamon ng ating panahon, taglay ang parehong diwa ng katatagan. Paninindigan ang isang matatag, ligtas at tunay na malayang Pilipinas. Samantala, sinariwa ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakripisyo ng mga bayaning Pilipino na nakipaglaban sa Bataan para sa ating kapayapaan ngayong araw ng kagitingan. Kinikilala nito ang mga veterano na anyay hindi makakalimutan ang kanilang ambag lalo na sa ating kasaysayan sa kanyang talumpati sa Mount Samat sa Pilar, Bataan kanina. Binigyan din ni Pangulong Marcos na iba ang hamong kinakaharap ngayon kumpara noon gaya ng mataas na presyo ng langis pero patuloy na sinisikap pa rin na kaharapin. Sabi ni Pangulong BBM, sa panahon ng krisis, kinakailangan balikan ang katatagan o katangian ng pagiging Pilipino na pakikipagkapwa at pagtutulungan na makatutulong maibsan ang bigat ng dinadalang problema. Kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Yan po ang tinigan ng ating mahal na Pangulo. Ilan po muna muling paalala mula sa ating mga kaibigan. Pilipinas, ang oras, 49 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. DCRH number 1 na naman! Break time! Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga nasunugang residente sa Nia Road, Barangay Pinyahan at sa Quezon City Police District o QCPD. Sa ulat ni RH5 Val Gonzales, umalma ang mga residente nang simulang gibain ang mga itinayo nilang istruktura sa lugar. Saad pa ng mga residente, dapat magkaroon muna ng relokasyon bago isinagawa ang umano'y demolisyon. Paglilinaw naman ng Quezon City Housing Department, hindi demolisyon ang kanilang ginagawa kundi clearing operation dahil hindi na umano pwedeng tirhan ang nasunog na mga bahay. Dagdag pa ng mga otoridad, nagsimula ang tensyon doon sa mga residenteng hindi na isama sa bibigyan ng itatayong murang pabahay handog ng lokal na pamahalaan. Magugunit ang higit 3,000 residente ang nasunugan sa Barangay Pinyahan nitong nakaraang buwan. At para bigyan pa tayo ng karagdagang impormasyon ukol sa balitang ito, ukol pa rin sa Quezon City Local Housing Department sa kanilang paglilinaw na hindi demolisyon kundi clearing operation ang ginawa sa Nia Road para sa itatayong pabahay ng mga residente. Ano ang update dyan, RH5 Val Gonzales? Val. Misaya at Ray, hindi nga raw demolition kundi clearing operations ang patuloy ngayong isinasagawa ng Quezon City Government sa nasunog ng mga kabahayan sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Ito ang inihayag ngayon ni Attorney Jojo Conejero, ang Department Head ng Quezon City Housing Community Development and Resettlement Department, kasunod ng nangyaring tensyon sa paggiba sa mga istruktura kaninang bago mag-alas 2 ng hapon. Ayon kay Attorney Conejero, 7 gusali ng high-rise building na mayroong tig-12 palapag ang itatayo ng National Housing Authority, DSUD at City Government sa lugar para din sa mga residente. Nagkaroon aniya ng tensyon at umalma ang ilang mga individual, pero ang mga ito aniya ay mga hindi na qualified sa housing privileges dahil sila ay mga relocated na o yung nabigyan na ng pabahay ng gobyerno. Batay sa record ng Quezon City Local Housing Department, sabi ni Conejero, nabigyan na ng tiga-60,000 pisong cash ang mga registered resident. 35,000 piso kada isang mga renters at mga sharers, habang mayroon pa raw tig 38,000 pesos na ibibigay naman mula sa DSWD. Pakinggan natin si Attorney Conejero.
sila sa gagawing pabahay po. Anong panawagan po ninyo para mapacify, attorney, yung kalooban po nila dahil hanggang ngayon ay may resistance pa ho sa kanilang panig? Ako po, magtulungan po tayo kasi ginagawa po itong proyekto na to hindi po para kung kanino man. Ginagawa po itong proyekto na to para po sa kanila. Sa kanila po to, wala pong iba. Ako po mismo sa opisina po namin, bilin po ng aming mayor, ni Mayor Joel Belmonte, na siguraduhin na walang makakapasok na hindi taga Nia Road sa proyekto ng gobyerno. Okay, hanggang yung binanggit ninyong period of time na 180 days, kung tama yung pagkakarinig ko, hanggang kailan matatapos po yung structure? Ang construction period po ay 18 months. Ay, 18 Ang gagawa months. po dito ay Mega White at CSC Builders. Kaya po prefabricated na within the standard ng housing. Kaya 18 months yung construction na gagawin. At kailangan po natin makapag-start kasi paano po yung mga naniwala na po sa proyekto at nangupahan na po sila. Kailangan po namin may turnover po ito ng December 2027. Paano po yung terms and condition doon sa mabibigyan po ng unit dito sa itatayo po ninyo? Para nga po maging affordable po yung proyekto, gagamitin po natin yung rental housing program ng ating lungsod. Which is? Na 800 pesos na upa lamang para po sa kanila. Kada buwan. Meron din po tayong plano na yung lahat ng gagawin na commercial area sa baba ay gagawin po natin cooperative para po sa kanila. Gagawin po namin silang kooperatiba para magnegosyo po sila sa baba at para parehas po sila umangat. Okay, sige. Thank you. Thank you, attorney. Ayon naman dito kay QCPD Station 10 Commander, Police Lieutenant Colonel Zachary Capellan, aabot sa 7 pulis ang nasugatan habang 5 namang residente ang inaresto dahil sa paghahagis ng mga bato sa isinasagawang operasyon kanina. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang clearing operation at sabi ng QCPD, pababantayan na nila ng sapat na bilang ng pulisya ang lugar para makapag-umpisa na ang pagtatayo ng high-rise housing building. Ako si Val Gonzales, DJ8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, Flash Report. Flash Report! 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa mga PUVs at 20% diskwento sa commuters inanunsyo ni Pangulong BBM. Ang detalye bibigay sa atin ni RH14 Leth Narciso. Miss Leth. Ms. Thea, nagbigay ng bagong ulat si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pinakahuling pulong ng Uplift Committee. Inanunsyo ng Pangulo ang ilang polisiya, kabilang ang ipatutupad na service contracting para sa PUVs, diskwento sa commuters at 10 piso kada litrong fuel subsidy sa PUVs. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Mga kababayan, nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East, pati na mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya naman, simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUV, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang Service Contracting Program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Hindi pa tayo titigil doon. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin.
Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may isang layunin lamang, maprotektahan ang Pilipino. Maraming salamat po. Marcos. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labas pa rin tayo ng ating impilan. 1.4 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasabat sa Parañaque City. 2 ang arestado. RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Romel, Miss Taya, nabingwit sa patibong ang dalawang umano'y big-time drug pusher sa lungsod ng Parañaque. Kinilala ang mga suspect na sina alias Roy at alias Rafael. Target naman sa operasyon si alias Roy na nasa high value individual at nakipag-deal sa isang undercover police operative na kumpiska ang higit 205 grams ng umano'y shabu na aabot sa 1.4 milyon na pesos. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay bahagi sa pagsugpo sa local drug trade sa syudad. Arit sa 27, notika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 19 na lugar sa bansa maaaring makaranas ng mapanganib na antas ng heat index ngayong araw ng kagitingan. Ayon sa Pag-asa DOST, posibleng sumampa sa 42 degrees Celsius ang init factor sa Cotabato City, Dumangas at Iloilo. 41 degrees Celsius naman ang tinatayang heat index sa Baler at Kasiguran, Aurora. Gayon din sa Catarman, Northern Samar, Catbalogan City, Iloilo City at Pili, Camarines Sur. Samantalang iba pang lugar na posibleng makapagtala ng 41 degrees Celsius na heat index ay mga sumusunod: Borongan City, Butuan City, Kamiling Tarlac, Palawan, Cuyo, Palawan, Dagupan City, Dipolog City, Hiwan, Eastern Samar, Masbate City, Puerto Princesa, Palawan at Zamboanga City. Dito sa Metro Manila, ang temperatura sa Quezon City ay maaaring maitala sa 31 degrees Celsius at 38 degrees Celsius sa Pasay City. At nagbabadya naman na maging super typhoon ng tropical depression na namataan ng pag-asa sa labas ng bansa. Tropical cyclone ay huling namataan sa layong 2,845 kilometro silangan ng Hilaga Silangan ng Mindanao. Paglay ang lakas ng hangin na 55 kilometro bawat oras at may pagbugso na 70 kilometro bawat oras. Sa oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawagin sa pangalang Kaloy. Sa ngayon, nananatiling wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa ang tinutukoy na tropical depression. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa na ito ay mag-landfall sakaling pumasok sa PAR. Samantala, dumako naman tayo sa ating Global Break Time News. 182 patay. Halos sa 900 sugatan sa panibagong airstrikes ng Israel sa Beirut City. Lebanon, hindi kasali sa peace plan ng US-Iran. I-detalye mo ang balitang yan, James Galange. James. Bila na napagkasundo ang 2-week ceasefire ng Iran at US kahapon, nagpapatuloy pa rin ang pag-atake ng Israel sa Lebanon, kung saan 182 kataong nasawi at halos 900 naman ang sugatan. Ayon sa Israel, hindi nila kinokonsidera na sakop ng Iran-US troops ang Lebanon, kung kaya't patuloy pa rin sila sa pambobomba sa ilang gusali sa Beirut City. Sa isang panayam, kinumpirma rin ito ni US Vice President J.D. Vance sa Tehran na hindi kasali sa peace plan ng Lebanon, ngunit hindi naman tinukoy ang dahilan. Pakinggan natin. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Fundamentally, we're on the right track. We got a lot more to do. We got a lot more that the Iranians are going to have to accept as part of this negotiation, but I think we've got a strong hand and we're going to play it well. Sa ulat naman ng Lebanese Health Ministry, kasalukuyang patuloy pa rin ng search and rescue operation ng mga otoridad at maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa insidente. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang pampalakasan, Alex Ayala umexit na sa Linz Open.
Alamin natin kung bakit. Millie Borja sa detalye. Millie? Natuldukan na ang kampanya ni Alex Iyala sa WTA Linz Open matapos itong matalo kay Helena Ostapenko with 4-6, 5-7 score sa round of 16 noong Miyerkules. Nakabawi ang Latvian mula sa 2-4 na pagkakahuli. Tinabla ang score at nabasag ang serve ni Iyala bago tuluyang isara ang set sa pamamagitan ng magkasunod na aces. Nakapagtala siya ng 19 winners sa set sa kabila ng ilang unforced errors. Mas lalong naging masakit para kay Iyala ang ikalawang set matapos niyang pakawalan ng 4-0 na kalamangan. Hawak pa ng Filipina ang 5-1 lead bago biglang nag-init si Ostapenko at winalis ang 6 na sunod na laro upang tuluyang kunin ang panalo. Naging factor din ang ilang double faults ni Iyala sa crucial stretch ng laban. Ayon kay Ostapenko, nanatili siyang determinado hanggang dulo at sinubukang limitahan ang oportunidad ng kalaban. Bago ang laban, mabilis na bumawi si Iyala mula sa kanyang panalo laban kay Julia Grabber sa opening round. Ang Linz Open ay nagsilbing unang torneo niya para sa clay season ng taon. Sa kabila ng pagkatalo ay pinakita ni Iyala ang kanyang matinding laban kontra sa isang veteranong Grand Slam champion, habang si Ostapenko ay tutuloy sa susunod na round laban kay Elena Gabriel Rus. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa ating break time showbiz. Cyril Manabat nanindigang aaksyonan ang pambabastos ng isang TNVS driver. Pamunuan ng ride-hailing app nagsorry. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Aaksyonan ng aktres na si Cyril Manabat ang pambabastos sa kanya ng isang TNVS driver. Sa X o dating Twitter, kinall out ng isang netizen ang driver sa ilalim ng Facebook account na Boss Toyo Mansi. Sa post kasi nito ay makikita ang kanilang picture ng maging pasahero ang aktres. Ngunit ang ikinagalit ng netizen ay ang mga binitawan nitong sexual remarks kay Cyril, gayon din ang ilang palitan ng di kaaya-ayang komento. Ang post agad nakarating sa former Pinoy Big Brother housemate at dito nanindigan siyang hindi palalampasin ang insidente. Sa pagkakaalala ni Cyril, papunta siyang trabaho noong sumakay doon. Maayos pa nga raw silang nagkausap at nabigyan pa ng tip ang mama. Ngunit ganito pa ang tila isinukli sa kanya. Sa inilabas namang pahayag ng pamunuan ng kilalang ride-hailing app, nakipag-ugnayan na raw sila kay Cyril at humingi ng tawad sa aktres. Sa ngayon, under preventive suspension na raw ang driver at nangako naman silang mas paigtingin ang mga ipinatutupad na protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay. Ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpasiklab siguro sa mga kaibigan niya. Nagpasikat. Kaya, maging maingat po tayo at maging maayos sa pagkokomento. Lalo na kung diyan ay mga sa social media at masiscreen grab, diba? Ang daming magsasamantala. Masisira ang iyong hanap buhay kapag kaganyan ang iyong ginagawa. Yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang break time ngayong araw na ito. Nakasama niyo po ako si Thea Petro Carpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma at Lakay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Susunod na po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 5:08 ng hapon.